panganod. O ang verse 16, o ang himaya sa Dios, asa daw kuno? Ang himaya sa Dios sa verse 16, may konsad sa bukid sa Sinai, sa diya nga naanay obedience si Moses nga dito naging pataas-pataas. First time to nahitabo nga ang himaya sa Dios ni konsad sa bukid sa Sinai tungod kay si Lord o si Moses magtagbo dito. Kung ang Dios magauban, ang Dios maanaan ang dapita mahimong mausab ang atmosphere sa palibot. Ang himaya sa Ginoo may kunsad sa bukid sa Sinai. First time to tungod kay ang Ginoo mo adto dito o ang alagad si Ginoo mo adto dito. Kay mausab ang dapit kung ang alagad si Ginoo ang Ginoo mismo muana ng dapita. Hello. Okay. Asa na ta dapit? O ang panganod mitapon sa maong bukid sa unong ka adlaw. Mitapon ang clouds or panganod sa unong kaadlaw. And then, sa maong verse 16, and on the 7th day, o sa ikapitong kaadlaw, anak pa si Lord na nawag kang Moses sa sulod sa panganod. Unta ni Lord, wait there. Paabot dito. Naisak siya paabot dito. Hulatak ko. Nga mo, tawag ni mo. Oto, paabot ako. Unong kaadlaw, pinaabot si Moses dito. Wala pa si Lord ditingog. Pagka ikapito kaadlaw, anak pa siya nanganawag ni Moses sa panganod. Nya usahay kita. Minuto, oras babagot. Hello. Importante ang waiting. Kay sa diha sa waiting sa pagpaabot na ay pagproseso ni Lord. Magpaabot ta, samtang magpaabot ta di ta magbagot. Amen. Kay pwede man nakapaabot ta pero daghan kay bagot-bot. Amen. Hello, unong kaadlaw sa paabot ko dito Moses. Nagpaabot sa unong kaadlaw, wala pa gid si Lord nitingo. Pagkapito kaadlaw sa 7th day, anak pa siya istorya kang Moses. Sulod sa panganod. Okay. Now, okay. And then, sa verse 17, palibog basa. 17. Verse 17. Sige yan. Nakita sa mga Israelita nga ang himaya sa Ginoo daw kalayo nga nagdilaab sa tungoy sa bukid. Okay. Ang nakita sa mga tao sa ubos, nagdilaab na kalayo dito sa ibabaw sa bukid. Pero si Moses, panganod ra. Nakita. Hello? So, laing nakita sa mga tao dito sa ubos, hala, nagdilaab ito kalayo sa bukid, nasunog na si Moses. Pero, para kang Moses o katungkuan, panganod. Kaya ang representation sa presence ni Lord, either panganod or kalayo. Napailain o say hangin. Pero kanang major ng representation, panganod or kalayo. So, para kang Moses, panganod to. Pero sa mga tao, lain ang pananaw. Nagdilaab na kalayo dito sa ibabaw. So, lahi lang nakita. Hello? Lahi ilang nakita. Kalayo nga nagdilaab. Pero ang si Moses is matod pa panganod nga baga kaisa na. Ikapito kaadlaw anak pa sila na istorya. Verse 18 palihog ko basa. Misuot si Moses sa panganod ngadto sa tungoy sa bukid. Nagpabilin siya dito sulod sa 40 kaadlaw o 40 kagabi. Okay. Di ba? Si Moses at ang panahon gitawag, nagyapon siya sa most holy place, pero nasa vicinity sa most holy place. For example, o nga una tanda diha, holy place na diri most holy place. Naapa si Moses diha, isa, saka pa gidiri. Wala gini nga si Moses, isa, Lord, sakit na gid akong arthritis. Sakit na gid akong tuhod, Lord. Sakit na gid akong baka, Lord. Wala gid siya nga nana. So sa to, saka diri, unya, matod pa, ni nahanaw si Moses kay gitabunan na sa panganod o matod pa higher dito nagit pataas na gyud unya dito nagpabilin sa bukid 40 ka adlaw 40 ka gabi. Una ingon ni Lord, wait there, paabot dito kay magtagbo kang duha.
Tagbo ra ba? Tagbo, pero dili lang tagbo. So, 40, mo to ipa-wait siya 6, nag-wait siya unong kaadlaw, pito pa siya, ikapito pa kaadlaw na istorya si Lord. Pag istorya ni Lord, o ikapito kaadlaw, ngayon na po siya, tungas o ka, paabot ako. 40 days and 40 nights. Na unsa man nahitabo sa 40 days o 40 nights? Di ba na silent din ha? Pero, unsa na isabo? Sa diha nga, nagsugod na si Lord og istorya. Muna ang iyang instruction. Chapter 25, verse 1. Unsa ang instruction ni Lord nga gingon ni Lord ang Moses? At kung nakiistorya si Lord. Ang Ginoo Ang unang sugo ni Lord sa diya, nakiistorya si Lord nga naa na siya instruction. Instruction niya dito, sugo niya. Ingon si Lord ka Moses, sultiin makatawhan sa Israel nga magdala sila kanako og mga halad. Ikaw mo dawat sa ilang mga gipang halad, kansang mga kasing-kasing gitandog para maghalad. Diba sa verse 1? Okay, ito na basta balik ko ga. ang Ginoo mayon kang Moses, sultihi ang mga Israelita sa paghimog halad alang kanako. Ikaw mao'y mudawat sa mga halad nga buot nilang ihatag. Okay. Muna ang una gigisulti ni Lord. Kay mo ni ang offerings for the tabernacle. Mo ni ang halad para sa tabernakulo, gamiton para sa tabernakulo. Kanang tabernakulo sa ato karon simbahan. Muna unang gisulti ni Lord para sa simbahan nga buluhaton. Unsa man ang mga halad? Verse 3, palihog ko paingon sa 7. Palihog ko. Mao kini panapton nga hinimo gikan sa balahibo sa kanding, panit sa laki nga karnero, panit sa kanding, kahoy nga akasya, lana alang sa suga nga pahumot, sa lanang igdidihog ug sa humot nga insinso. Alahas nga kaapor nalina og uban nga alahas nga idayan-dayan sa ipod sa Pangulong Pari og diha sa tabon sa iyang dughan. Okay. Kadtong mga halad, gamiton to sa tabernakulo o para suot sa Pangulong Pari. Gamiton to tanan sa simbahan. Okay, sa tabernakulo sa Old Testament ba na? Now, usig pasabot, anak. Okay, for example, there is Aurora. Siyempre, ang gamiton sa taga-munisipyo, gamiton nga pagpadagan sa pagdumala sa Aurora. Ang abot sa Aurora. Diba? Hello? Ang abot sa Aurora, collection sa mga taxes o sa bana, mga certificates, nga mga payment, certification nga fee o sa bana diha. Mo na gamiton sa pagpadagan, sa pagbalambok sa Aurora. Ala-ala mga sa tabang sa Manila nga dito butod. So sa pasabot, ang kalampusan sa pagpadagan sa tabernakulo or simbahan, dana ra magkikita ikan sa katawan sa Ginoo. Ano? Naara diri. Wala sila nangaitabang sa gawas. Ano? Para sa tabernakulo. Kaya para unsaon to? Para gamito katong mga tela mo tong ibuto sa mga kortina. Katong gold and silver mo to i-overlay atong gamiton. Alo, di ba? Katong mga olive oil para to sa lampara nga magsiga. Kaya pa may kurente sa una. And then katong anointing oil para anoint para sa insenso. O katong mga bato mo to ikuan sa mga kwan sa pari, dire. And then ingon siya, verse 8, balihog ko. Ano? Ang tanan natong gihatag magamit para sa buluhaton sa Ginoo sa mga alagad sa Ginoo. Diba? Ang income sa Aurora gigamit para sa mga trabahante o para sa pagkalambuan sa tag-Aurora. Kung naa sila itabang sa uban, naanana sa kabubuton sa mayor sa Aurora. Nga na siya. Hello? Muna nga, kaninga story, kaninga chapter, nagpadayag nga kung unsay kinahanglan diri nga makita ninyo nga namo ikatabang malipay si Lord. Amen. Nga naman, kay balay man is Ginoo, kita man ang mga anak magtinabangay ta. Amen. Hello.
Magtinabangay ta, maghinatagay ta sa trabaho o sa tanang financial. Magtinabangay ta. Sa to, paimua sa build me a holy sanctuary. Aron makapuyo ko nila. And then verse 9, paliw ko basa. Himuan ninyo kini og ang tanang kahimanan dili sumala sa Mao na ang mga gipagpadayag ni Lord kang Moses samtang tuas sa subuki sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Daghani offerings para sa tabernacle sa chapter 25, di ba? And then sa naadi na ang Ark of Covenant, ang Ark of Covenant katong himuon nga acacia, di ba? Ang Ark of Covenant sa verse 10, made of acacia wood. Di ba? Paghimo ni Noah gihapon sa arka, nagyapon to'y acacia. Arka. Alo, unsa na itong arka? Nakaluwas ni Noah, wala. Nakaluwas ni Noah. Well, kinsa naghimo sa arka? Si Noah. Kinsa maghimo sa arka sa kasabutan? Ang mga katawhan sa Ginoo. Kita'y magtinabangay. Alo, kita'y magtinabangay. Now, chapter 25 is may tungod na siya sa sugod kapos Ginoo. And then, verse chapter 26, mo na ni ang tabernacle, plans for the tabernacle. Okay. Sa chapter 26, para ni sa plano sa burnt offering. Kita sa taman sa 31. Grabe. Mo ni ang, gikan sa chapter 25, paingon sa chapter 31, mo ni ang mga mensahe gihatag ni Lord samtang si Moses 40 ka adlaw, 40 ka gabi isa bukid sa Sinai. Okay, hapa ha. 25, chapter 25. Tama sa 31. Pero aron sabta na to kayo. Verse 18. Verse 18 sa chapter 31, verse 18. Okay. Tapos making sulti ang Dios ng Moses dito sa bukid sa Sinai. Gihatag niya ngadto kang Moses ang duha ka panpan nga bato nga gisulat. 26, 27, 28, 29, 30, 7 chapters. 7 chapters. Ang gi-soysay nga mensahe ni Lord kang Moses nga itudlo sa makatawhan. Pero ang gihatag niya duha lang ka tablet of sun katong 10 commandments. From 10 commandments gamay pero piting daghanag instruction. Wala na ingon si Moses, Lord nga, Moses, magdala o baga kay notebook, kay ilista. Gisulod lang ni Lord sa huna-huna o espiritu ni Moses. Ang measurement ato sa tabernakulo, ang tanang instruction, 7 ka chapter o niya, pila ka buhok versikulo sa isa ka chapter, tag 30 ka pin, pating daghana. Ngano man nga wala magitulimti ni Moses. Tungod ko ka, Diyos magpadayag, ang Espiritu Santo di maghatag na itong pagpalimot mo na. Kung di ka malimot sa blotos, congratulations, ang Espiritu sa Diyos na adjudin mo. Hallelujah. Ano palimot-limot mo tapos ay parimada si Ginoo. Palimot tala, pinagbagulan. Ay Lord, di lang sa kumuan to. Text ta. Ganit ang rason! Hello! Isulayan pa ni Lord. Si Moses sa tigulang naka-standard niya. Grabe pang downloading dito sa mensahe. 7 chapters? Paguman ko nagsulti ni Lord. Niya ang last bit ng instruction ni Lord sa 40 days and 40 nights instruction dito sa ito pa. Sige, istorya si Lord. One-on-one sila dito! One-on-one! Unya, during ana nga panahon, wala agad naghulahuna si Moses nga, Lord, kamusta akong pamilya dito? Okay na to. Kamusta itong mga membro na ko? Okay na to, Lord. Huwag, enjoy na lang niya. Kaya nagpatubil siya. Nagpa-discharge siya. Hello? Nakig-communicate siya ni Lord. Nagbanding sila ni Lord. Sada kayo mga alaga sila kig-banding. Muna, hila ko dyan kaging ko, grabe yung hindi mo, Lord. Grabe yan, dyan di mo, Lord. Hello? 40 ka adlaw. Wala na sayang ang panahon ni Moses. Si Lord yan ka-istorya, dili yawa. Hello? Wala, sige ba, ating gutom o kamingaw sa pamilya. Kaya sa presensya ni Lord, kompleto na. Oh, amen! Sa presensya ni Lord, nato pa sa pamilya. Kaya siya mismo naghatag pamilya! Woo!
Hello? Kung maghatag ka na ko ni Lord, focus sa Lord. Ayaw na puno sa pamilya. Si Lord ay bahala sa pamilya. Tikri, sige, nakasimbahan, pero wala akong dali mo. Ako, ang kapo na initan. Ako, ang baktin. Ang baka. Hello? Uy, wala na sila kipuntahan. Ang kawatan. Uy, nag-init ako ng tubig. Ay, pasig ko na pasok. Kakadundungan. Una di kita kakasakot sa misay. Kaya nga naman. Sito naman na nag-positive. Hala, wala di ko kailog tamong barganina. Amen ba? Dapat nagkamalaka. 40 ka adlaw. 40 ka gabi. Unya, wala man tayo. Wala kita talang banig. Because there's a presensya sa Ginoo. Ipahigda tayong pauraray ka sa bukong. Wow! Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Wala ganyan na nagbako ko ganyan ko doon. Nagbako ko ganyan ko doon. Grabe yan. Sa di mo lang gabrihan. Sa di mo lang. Bako ko nga doon. Grabe kay ka Lord. Mula po si Moses naka-receive si imong message. Hello? Kaya kung sige pa tayo na sa atong pamilya. Kita ka focus. Sige, kita ka focus. Tagantag ma-miss ka mga mensahe. Amen! Unang, ang para sa Ginoo, adlaw sa Domingo, ikahina pa sa Ginoo, limpi sa imong pamilya, limpi sa itong trabaho, focus sa Ginoo, pag Ginoo sa araw, ang imong isputuhan nun, mabuild up, ma-strengthen, mapuno ka, mabadaogon ka. Amen, yes. Thank you, Lord. Sa Domingo, sige lang yung punta ko lang ha. Yung kaya pa mahuman, magkauli na ito, matulog sa ako. Uy, matulog. Ano? Sa tawagan na. Mag-unungay ta! Hello! Mag-unungay ta! Dili mag-unungay! Praise the Lord! Kulang maginig tulog. Tingnan nga ni. Oh, sa una, niwan mo pag-ani dito. Di ba, niwan ko sa una. Munay na ako nang... Praise God. Umuna para pata mahuman kay taas. Padayon. Alo! Padayon to! Padayon na naman ulit. Hallelujah. Sa kadlas, Ginoo. Oh, wala ka nga. Hallelujah. Ang last instruction ni Lord sa 31, guys, diretso man ta sa verse 18. Verse 12. Ang last instruction ang panibahon. Okay, guys, basa verse 12. 31 verse 12. Numbers chapter 12, 31 verse 12. Sige. Okay, verse Chapter Exodus 31 verse 12. Sige, ang last instruction para mahitungod sa panibahon. Kaya ganina, tukurot ang tabernakulo kay para makapasib ang tao. Ang last instruction ko na anay sa 12 to 13. Oh, sige. Ang Ginoo miyon kang Moses. Sumpay. Ang Ginoo miyan kang Moses, sultihi ang katawhan sa Israel nga kinahanglan tamdon ninyo ang akong adlaw nga igpapahulay. Kay mao kini ang ilhanan tali kanako ug kaninyo ug sa inyong katawhan aron kamo masayod nga ako ang Ginoo maoy nagpili kaninyo aron mahimo kamong katawhan. Oh, Akong katawhan. oh. Wala napisumpay ato, wala balaan. Wala na. Na, sa ubanaan, di ba? Oh, who makes you holy. Okay. So mahitungod siya nga ayog limti ang adlaw ipapahulay sa ato pamo na ang ato sa ano panibahon. Dili kuno nato limta sa palimot-limot man ta. Bueno pa kita. Domingo na sad. Ay Domingo na pud. Pero sa mga excited, ay Domingo na jud. Amen. Pero sa Domingo na jud kasi Domingo na sad, Domingo na pud. Kanang katunada, muraog, layo na tas Ginoo. Okay, and then verse 14. Verse 14. Kung sa doon ang adlaw nga panimbahon, verse 14. Verse 14. Busa, kinahanglan nga tamdon ninyo ang adlaw nga igpapahulay. Kay gibalaan kini alang kaninyo. Ang dili magbalaan ini kinahanglan patyon. Agoy. Ang magtrabaho sa adlaw ipapahulay puuhon. Halak ka.
Mao na ingon niya. Last instruction na ni Lord. Palas na na. Nga kinahanglan jud ko na magsimba ta. Atong balaanon ang adlaw panimbahon kay ang magtrabaho patyon. Jesus name. Hallelujah. Naadiha. Muna, isa sa mag-isulti na within 40 days and 40 nights na damdaa si Moses sa bukid sa Sinai. Imagine na, katong duha ka papan nga bato, 10 commandments na gibutang dito. Pero ang mga instructions atong pagpiting daghana. 10 commandments ay ibutang, pero ang uban insakto dito na sa utok ni Moses o sa iyang espiritu ibutang. Hello? Unya, hala ka kay katong duha ka papan nga bato bugat banjud to. Pag naog niya tigura, luoy itigura. Ninaog! Alo! Ninaog! Nanay bitbit! Pero tungod sa presensya sa Ginoo ni pagaan ni Lord. Yes! Kung naay obedience, ang kabukaton, ipagaan ni Lord! Mura tingala kalak, ano wala sa tigulak na? Mura na magbatanon? Mura ba manaluya? Kaya ang mga bugat ipagaan ni Lord kung naay obedience. Amen! Kung naay obedience, ipagaan ni Lord ang bugat. Bili na bugat. O di na po makabughat. Amen. Hello! So, unsa na itapo? Napasupoy ato uy. Asa na ganito? Asa na nga versikulo? Verse 15. Sige, muna di karon na. Sige, basta. Buhatan ninyo ang inyong mga buluhaton sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapito adlaw sa pahulay og kini balaan. Gigahin kini alang kanako. Patyon ang magtrabaho ni anang adlawa. Dagan na po yun. Kaduha na to. Dagan ba yun? Kaduha na to. Napagitay ka tuloy. Wala sa tulod. Gitagaan tag-adlaw magtrabaho. Gitagaan tag-adlaw para sa Ginoo. Balaanon nato na. Sa balaanon, ano mahimuot si Lord. Ano? Kaya kung tapat niya sa Lord, daghan yung patunon. Daghan na ikaso, Lord. Daghan, nakapindi nga kaso sa gingarian sa Ginoo, sa korte sa Ginoo. Daghan kayo na ay atraso. Wagid sila ni adto sa akong balay. Kung ako galing atos ilang balay, tingalag gid na sila. Naawala! Ang last instruction ni Lord, may tungkol sa panimbaw. Nanong tukuron ang tabernakulo para musimba ang katawan kay si Lord makigtagbo. Nga, lain na itong katagbo. Eh, mumiyab din. Amanda po katagbo. Nanapong mong diyan. Lain na itong katagbo. Na gusto ni Lord siya itong katagbo. Arwang tagbo po na itong Panginoon. Amen! Siya gusto makitagbo na to kaya siya makatagbo sa atong Panginoon. Dili ang daog sa dili daog sa scatter. Dili daog sa bulangan. Hello! Grabe nga po yung pastoral. Sultan ako sa pulang sa Ginoo. Hello! Ibasaran na ako na di pasabot ninyo. Dili mo na ako. Hindi mo sabot mo na ako. Bahala mo. Layo na niya. Oy, ito pa ulit. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ay, Ginoo, ba't gusto mo ulit na God ay? Hallelujah. So, ito, ulong ka po kaadlaw magtrabaho sa inyong buluwaton, trabahoon. Apan ang ipikapito ka adlaw, igahina para sinuhin mo akan ng balaan nga adlaw, igahin para sa Ginoo. Ang motabaw ang adlaw pagapat yun. Ayun isa nga, wala malagyo ng watay. Wap. Kaya mamatay yun. Ano malagyo? Wap. Tungkol sa gracias, Ginoo. Dagan tayo na grasya. Amen. Oh. Basta ayaw pa nga balis tindahan sa linggo. Hello, natas balis Ginoo. Amen. Nakapito na! Hello! Verse
Okay, verse 16. Balik basa. Kinahanglan tamdon sa katawhan sa Israel ang adlaw nga ipapahulay. Kay kini usaman kakasabutan nga dayon. Okay, kasabutan. Di ba unsa ta ingon? Unsa ta ingon sa mga katawan? Buhaton na mo tanan ang gisugo sa Ginoo. Okay. So buhaton tanan, tanawan na to nabuhat ba gini? Tanawan na to ni Ron. Oh. And then kay kasabutan man kuno ni verse 17. Usa kini kawalay katapusan nga ilhanan tali kanako og sa katawhan sa Israel. Kay ako ang Ginoo maay naghimo sa langit ug sa yuta. Sulod sa unom ka adlaw ug sa ikapito nga adlaw mipahulay ako og nakapahulay gayud. Oo, kay gusto ni Lord nga mapahulay punta sama ni pahulay sila sa ikapito ka adlaw. Gusto nila makapahulay ka sa trabaho. Magpauraray ka sa balay sa Ginoo. Amen. Di kay magpauraray tas bukton ni Madali ka na kasumpay. Oh, diba? Kaysan pagbagong kasa, di honeymoon, ingon ni Lord, dili na pwede. Sabutan na sa walay katapusang kasabutan sa tanang kaliwatan. So kung nagtamod ka ana, wa ta nagtamod-mod, di kita imod-mod din. Ibig balik ko na ko, kung nagtamod ka ana, wala nagtamod-mod, di ta imod-mod din. Di ta imod-mod sa kalisdanan. Huwag kapaitan. Hello. Napa mo diya? Yes. Kung gusto mo uli-uli na lang. Oh. Diba? Kaysa to? Sibaho ko niya ginobi sa sabi mo niya. Di ba sa Exodus 23:25? Simbaha ang Ginoo nga inyong Diyos. Kung matagan ka mo nagpagkaon o tubig o ayuhon ka mo niya sa balatian. Amen. So, 25. Hello, Exodus 23:25. Oh, sa ato pa, kung ato siyang tumanon, na protection. Di ba si Moses, giproteksyonan sa panganod? Proteksyonan niya nasa simbahan, katuwa sa gawas. Ano man? Wala. So, sa nitabo, permanent na nila covenant. Walay ka, katapusan nga, kasabutan. Tanan gyud mo simba. Oh, di ba? Okay, verse 18, wala na din eh. Tapos makigsulti ang Dios kang Moses dito sa bukid sa Sinai, gihatag niya ngadto kang Moises ang duha ka papan nga bato nga gisulatan sa kasuguan nga ang Dios mismo mao'y nagsulat. Oh. Mo to, pag humanog sulti ni Lord, anak pagitunog ni Lord ang bato nga duha ka papan na naa dito ang 10 commandments. 10 commandments pero perting daghanag instructions. Nga makahatag ko ng distraction. Asa man nga distraction, mamatay ta. O matabaw ta at lang ipataw. Hello, isa nga. Wala pa man lagi namatay pastura. May gani ka, wala gani. Itagaan taglugway, murag gabaw nga gilugwayan pa. Wa pa ihawa. Amen. Hello. Sige piya sis pastura dili man to ako gibasa ra lagi to nako. Oh. Chapter 32, verse 1. Sige. Basa ha. Sa pagkamatikod sa mga tao nga si Moses dugay na nga wala lugsong gikan sa bukid, miadto sila kang Aaron og mingon kaniya. Hala, buhati kami usa ka Dios nga maoy mangulo kanamo kanato kay wala kita masayod unsay nahitabo nining tao nga ginganlag Moses nga maoy nangulo kanato sa paggawa sa Ehipto. Oh, nausab na. Gani, gatong primero pa sa chapter 24, ingon sila, buhaton na mo ang tanang gisugo sa Ginoo. Na wala ang leader nga tarong, di na tarong ang ilang hunahunag pagbati pati lang sinultian. Again, balik ko na ko ha. Na wala ang ilang tarong nga leader, dili na tarong ang ilang hunahunag pagbati sinultian. Ingon sila, wala na gani giangkon nila no sa pagtahod. So, wala sila kabalog kanus at kuno tukaman, wala kanibalik. Wala sila kabalunga. Ang pag-istorya ni Lord sa kang Moses para to sa katawhan sa Dios. Hello. May mga panahon magpagul asa na mo to kung pastura no wa man may balik ka. Kaya naa pa din kasabutan uban sa Ginoo. Amen. Sa
Sige din tagbakot-bot, wala nagibiyaan ta pastora, biyaan na po nato siya. Hello, di ba pwede nga na? Oh, sangitan na natag Pangulo. Kato Pangulo sa kinabuang. Sa to, ingon sila kang Aaron, himui kami og ano daw? Himui kami og Dios nga mogiya kanamo kay wala mi nahibalo og unsa nahitabo atong ginganlag Moses nga nagiya kanamo gikan sa Egypt. Wala na sila tawag sa ilang leader. Nganuman, sa absence ni Moses, sa kawala ni Moses, ang yawa namuhat sa ilang hunahuna. The shadow of deception. Mo din ito nga, kasi apil naman si Aaron na deceive. Gituman ni Aaron ang ilang suggestion nga maghimog Diyos mo itong ilang alahas, ilang gipanghatag o butang sa kalayo na purmag natingbak ka nga bulawan kila dayong isimba. Ingon si Lord ka Moses, hulatak ko. Nakapaabot si Moses, di ba? Ingon si Moses, hulatak ko ninyo. Hulatak ko ninyo. Kay mo balik ra mi. Wala, nakahulat sila, wala. Wala. Pagbalik ni Moses, lain na ang ilang mga pagsimba. Nagsayaw-sayaw, nagkirig-kirig, nagsayaw dito, nag-tiktok na. Na-wordly na sila. Di ba na-wordly na sila? Nagsayaw, munay nitabo sa chapter 32. Sa to come up here, saka diri kay para sa katawan sa Ginoo. Pero ang mga tao nga wala kasabot unsay gihimo sa leader, nanga-deceive na, nangalimbungan na sila, lahi na sila sinultian, lahi na sinag hunahuna, lahi na, wala na sila pagtawad sa leader kay ang yawa kung makasulod, wala na siya tawad ni bisan kinsa bisag sa Ginoo. So once na di na matawad sa alagad sa Ginoo, wala na po tayo pagtawad sa Ginoo, delikado na ta. So to come up here, saka diri kay para sa katawan sa Ginoo. Pero ang tarong nga leader nga nawala na nilang isa ka bulan kapin 40 days and 40 nights. Nausab na lang huna-huna. So kung mabiyaan tag leader nga insakto, mausab gid atong pagbati ko na ako. Kunang gusto ni Lord nga ang leader permi na para maymay, magtudlo, magdasig, magtabang. Kay kung walay leader, gubot gid ang tanan. Kung walay leader, walay kapitan. Walay mga zone leader. Walay mga kuan gubot, di ba? So ingana gyapon ang kuan ni Lord nga muduol ta niya para nga makadawat ta sa mensahe o kita puno niya sa to ang iyang panganod mo'y mag-protect nato. Tindog ta igsuon. Hallelujah, glory to God. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ito nga, kamalandungan namin sa Ginoo igsuon.